Yeah, okay. Yeah, I just like to ask kasi may nag-flash kayo ng tanong kanina about yung may sinabi daw si Attorney Falsis na meron daw insertion si VP Sara. Right? A question was flashed. Yeah, oo. That's not true. Kung binasa niya yung Billionario report that he keeps referring to, yung BNC report itself says na these are not insertions kasi they're claiming na si VP Sara nung mayor pa siya, meron daw siyang request na 1 billion pesos sa 2020 national budget. At ito daw kasama dun sa yung Cabral leaks or DPWH leaks, di ba? But these are not budget insertions. These are proposal pa lang to. And in context, si VP Sara ay head ng Regional Development Council at that time. So no, they are not insertion. So that's not true. Yung just responding to the question kanina. Anyway, ang tawag dito, Daniel, today, nag-privilege speech si Kong Leviste sa House of Representatives, which is something that he had been trying to complete. Kasi kahapon nag-attempt siya eh. Tapos kinat siya. Pagkatapos today, talagang inilaban ng uncle mo yung pag-privilege speech niya na yon. Ito mga nakakaraang araw, gigil na gigil talaga tong si Leandro Leviste dahil nga 84 na barangay sa Batangas ang supposedly makaka-receive ng ayuda na tig to 200 pesos each ang hindi binigyan ng Kapitolyo, so ng administrasyon ni Vilma Santos. At ang reason nung nagtanong-tanong tong si Leviste at inusisa kung bakit hindi nabigyan yung mga barangay captain na yon, ang reason ay dahil daw nagtampururot daw si Vilma at hindi siya sinuportahan nung nakaraang eleksyon. Okay. Ngayon, nagkaroon ng back and forth between sa kampo ni Ralph Recto, ni Vilma, at saka ni Leviste, ganyan-ganyan. And among other things, I would just like to go back as far as nung kaka-elect lang ni Leandro Leviste bilang congressman. Kasi nung kaka-elect lang ni Leviste, 'di ba ang eksena ni Leviste na parang binabribe siya for yung nag-start si Leviste na mag-imbestiga ng mga flood control projects doon sa kanyang distrito, in which nagpa-interview siya, tapos tiningnan niya, tapos parang tiningnan yung parang yung bakal-bakal na nilalagay doon na supposedly 10 meters pala, pagkatapos yung nakita nila doon 2 meters lang, ganyan. Yung mga ganong etchos, may mga yes, parang siya na ginawa. Pinuri pa siya ni Senator Ping Lacson that time na wow, tinanggihan niya yung bribe. Ganon. Tapos may mga ganong etchos. Actually, nung time na yon, hindi ako sold kay Leviste noon eh. Parang feeling ko parang, di ba? Nung time na hindi ako sold kay Leviste noon, pagkatapos, di ba, parang itong si Leviste, hindi pa makapagtagalog ng dire-diretso, di ba? Yung, I kind of felt na, si Performative. Oo, parang performative. Parang, eksena to ng mamshi niya. Di ba? Parang ganun yung dating na, yun talaga yung impression ko na parang, ay naku, eksena to ng mamshi niya, ganyan-ganyan. Yung mga ganyan para magmukhang hero si Lian, etc., ganyan-ganyan. Yung mga ganong eksena. May isa pa yun eh. Nung yung mamshi niya, binanatan niya yung Dolomite Beach. Tapos pagkatapos, dinala niya yung mamshi niya sa Dolomite Beach. And Dolomite Beach. Diba? That's the context. Oo. After yan nung parang mga investigation nung ginagawa niya sa flood control. But anyway, what happened, after nung mag-imbestiga siya ng flood control doon sa in the course of his investigation, in fairness dito kay Leviste, I started really listening to what he's doing nung
'di ba may eksena siya na pumunta siya kay Cabral tapos sumulat siya sa lahat ng mga concerned agency, kumuha siya ng records, kumuha siya ng mga papel and things like that, ganyan-ganyan. Hanggang sa meron nga siyang mga nakuhang mga dokumento at yun nga yung mga tinatawag na Cabral Files. So yung Cabral Files, nakalagay doon kung kani-kanino yung mga project attributable na legislator. Let us just go back to this Cabral Files ha. Bakit yung Cabral Files ay very, very controversial? Kasi it's a DPWH file na kung saan yung bawat mga projects ng DPWH ay may katambal na congressman. May katambal na kongresista or senador. So that is why controversial yung Cabral Files na yon. Kasi it will put a direct link doon sa mga kongresista at doon sa mga DPWH projects. And it will pave way doon sa pag-impute ng liability doon sa mga nawawalang mga projects at ano exactly ang role ng mga legislator doon, bakit sa kanila imputable ang project na yun. Ano nangyari kay Cabral? Namatay. Nawala si Cabral, namatay, nabura sa mundo. 'Di ba? Nabura sa mundo si Cabral. Okay. So, after nun, si Kong Leviste, salita siya ng salita tungkol doon kasi yung supposedly na district engineer na nag-attempt na suhulan siya. Yung district engineer na supposedly nag-attempt na suhulan siya, kinasuhan niya yun eventually ng bribery. Pagkatapos, base sa mga news, parang sinasabi ni Leviste na, hindi naman talaga ikaw yung sabihin mo, sino na lang ang boss mo, ganyan-ganyan. Sino ang boss mo? Sino nagpapunta sa'yo? Kineso-kineso. Pero merong mga hunch tong si Leviste. At ang feeling nga ni Leviste, yun ay si Garjola. Si Garjola ay contractor and at the same time, kongresista ng ano nga yung party list ni Garjola? CWS party list, oo. Garjola party list. CWS party list. Construction Worker Solidarity Party List. Yun yung party list ni Garjola. Okay. So yun yung nangyari nun, yung bribery nun. Ngayon, ang Uncle Molian, talak ng talak dahil nga dun sa nangyaring girian doon sa 200,000 per barangay na hindi na ibigay at tinatalakan siya ng bonggang-bongga nito nila Recto, nila Vilman, parang, baliw ka naman brat ka, ganyan-ganyan. Tinatalakan talaga siya ng bonggang-bongga ni Ralph Recto at saka ni Vilma Santos na parang, ano ka, ang tawag dito, etchos ka, ganyan-ganyan, baliw ka, bata ka, bratinela ka, etchos balungos, ganun-ganun. Pero yung mga retort ni yung mga breastback ni Lian, sige, kung nagsisinungaling ako dito, di mag-imbestiga tayo sa Kongreso. Maglabasan tayo doon. O pagkatapos, nagpa-press ko ng bongga-bongga si Lian Leviste. Kasama niya yung mga barangay captains. Ganyan. Mga ganong etchos, ganon. Pagkatapos, kanina, nagsalita si Lian Leviste sa plenary. So, ang sabi ngayon ni Lian Leviste, si Garjola, si Recto, nakasama ko yan sa isang table. Nagpatulong kayo sa akin para ipanalo si Vilma at saka si Lucky sa Batangas. Kasama si Garjola. At si Garjola ang nag-fund ng campaign ninyo. Bakit ang daming pera ni Garjola? At bakit niya kayo ifa-fund? At yung partnership ni Garjola at saka ni Ralph Recto ay merong malalim na kinembot. Kasi bakit magkakaroon ng sangkaterbang project si Garjola kung wala siyang kapit na malakas sa kusina? Yun yung mga eksena ni Leandro Leviste kanina. Ganon. Hindi na sinabi ni Leandro Leviste
kung ano-ano yung mga projects ni Garjola doon sa yung mga nakuhang mga nakuhang projects ni Garjola. Pero ang sinasabi ni Leviste, merong 1 billion na project na nabigay kay Garjola. Naalala ko, meron siyang interview noon kay Karen Davila na kung saan inisa-isa niya yung project ni Garjola at nanginginig siya sa galit kay Garjola. Ayun. So, ang tawag dito, napanood niyo ba yung napanood niyo ba yung ang pangalan nito, yung privilege speech ni Leviste? Gusto niyo panoorin? Daniel? Gusto niyo panoorin? Sige, panoorin lang natin na. Ito yung kay Leviste na privilege speech niya. Kanina, pagkatapos after nito, panoorin natin yung expose niya tungkol kay Garjola. Happened in 2025. Ayan. Garjola. Si Leviste talagang, talaga siya, gusto niya talagang out for blood talaga siya. Gusto niya talagang i-dismantle si Ralph Recto at saka si Vilma sa Batangas. Diyos me, talagang mukhang very, very talaga. Yung mga post ni Leviste, talaga Garjola, Leviste, Recto, ganyan. Garjola, Recto, Vilma, ganyan. Panay ganun yung post niya. Sabi ko mukhang talagang, well, if Leviste wanted to take over Batangas, I have no problem. I-take down niya na tong mga Recto na to sa Batangas. It's about fucking time. Ayan. Teka, asan na yung speech? Ayan, ito. Panag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media. Sorry. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag. Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V-Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materials kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, binahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig.
At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga rekto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, pinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Cong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Arman Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bukis o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo. Ayan, tapos na, naputol na. Sa page 2 ni I think patapos na rin yung niya dyan Yan na yung whole speech ni Leviste. Oo nga yung si Ralph Recto bilang Executive Secretary, hindi pa siya nako-confirm Hindi pa siya nako-confirm kasi nga if what Leandro Leviste is saying, matatanong yung plunder cases ni Ralph Recto as Executive Secretary na hindi na kailangan ng confirmation. Ba't hindi pa siya nasasalang? That's weird. Sa CA, hindi pa siya. Oo, sa Commission on Appointment. No?
busy kasi, sobrang busy kasi ng tao, eh, dami impeachment and things like that. Pero yung ganito na kung kunwari normal operation tayo, normal yung mga nangyayari, yung fact na hindi pa nako-confirm si ang pangalan nito, si Ralph Recto sa commission on appointment, very questionable na yan. Kasi ano lang siya eh, pag wala siyang confirmation, certain period of time lang siya pwede mag-ano eh. Wala silang kino-confirm ngayon, almost lahat acting secretaries. Yun nga, and that's a huge thing, Larsis. 'Di ba? Kung normal situation tayo, malaking issue yan eh. Sobrang malaking issue yan. Puro acting, kaya drama-drama. Drama-drama ng government, kainis. Ayan. Auntie Claire, bakit parang kasalanan ko, Char? Ayun. Okay. So, tsuri ko dyan kay Leandro, mag-no for impeachment si Ligarda if ever aabot sa Senate ang impeachment. Well, dapat. Kasi sa totoo lang, ako kay Loren, kapag ka umamin yung anak ni Loren na, umamin na to si Leviste na, DDS ako. Nagganon-ganon na yung anak ni Loren eh. Pagkatapos si Loren boboto ng against kay Inday Sara. Si Loren ang sisira sa future ng anak niya kapag umarte-arte si Loren sa Senate. Sa totoo lang. Mayabang si Recto, ayaw pa utos ang gago. Totoo yung Batangas STL. Nagpa-set up sa amin ng cloud infra at yung sabi ng kontraktor politiko ang may-ari ng franchise ng STL sa Batangas. Actually, yan ang tinatanong ni Senator Marcoleta. Ang ganda din ng sagutan nila Leviste at Suarez after the privilege speech. Nakakainit ulo si Suarez. Meron pa ba? Hindi ko pa napanood yung part na yon. Teka nga, House of Representative, puntahan nga natin. Ikaw, Daniel, anong masasabi mo doon sa kembot ni Leviste? Well, ang masasabi ko dyan is, many Filipinos are not a fan. They're not fans of itong si acting ES Recto. Kasi nga, may hinaharap siya, he's facing 2 plunder cases ngayon eh. In connection to the PhilHealth, yung illegal transfer according to the Supreme Court, illegal transfer of 60B ng PhilHealth funds. So, ayun, if he is brought down by this, that's good. Oo. One evil politician at a time. 'Di ba? O kung tutumba na si Martin, 'di ba? Kung tutumba na si Martin, tutumba ni BBM, ganyan. Di kung itutumba ni Leviste itong si Recto at si Vilma, go lang din. 'Di ba? So ano na to? Bardagulan na ng bonggang-bongga. Oo, Bax. Talaga ayaw tantanan ni Leviste si Recto. As in. Kaya, what is exactly the It started with the bribery. Maraming salamat sa nagpadala ng kahit barya lang na abule. Na-touch naman ako dito. I feel that this is really from the heart. Dahil maliit lang siya pero alam ko na ito ay galing sa puso. Ang masasabi ko lang dito ay yung ginagawa ngayon ni Leandro Leviste. I don't want to be naive that this is just about some noble cause. Oh, for sure. There is political interest. Hindi kasi una-una, when did the meeting happen? The meeting happened before the 2025 election. Exactly. April. Exactly. Mga bakla kayo ng taon, it's already a year after. Mm-hmm. So parang I think the fallout happened nung binribe siya. Kailan siya binribe? After nung nanalo na siya na congressman.
Anong nanalo na siya ng congressman? Oo, nanalo na siya ng congressman. So, na-insulto siya na binabribe siya nung nanalo na siya ng congressman. Oo, tapos ini-invite na daw siya ni Garjola na maging partner. Kasi tinulungan ni Leviste si Vilma at saka si Lucky na mag-campaign. Kumbaga sa kanyang distrito, ang dinala niya si Vilma at saka si Lucky. Sinuportahan niya talaga. Nung nanalo na si Leviste, doon na nagkaroon ng issue yung binabribe siya pagkatapos yung ang tawag dito? Binabribe siya pagkatapos ayun nga yung sa privilege speech niya, which is ngayon kanina ko lang rin nalaman na kinukuha pala siya ng after nung kanilang meeting na ganyan, nung nanalo na siya na congressman, kinukuha na siyang partner para sa mga DPWH projects. Oh well, so maybe it's for a noble cause. So, Ako tingin ko for political ambition, baka gustong maging governor ni Lian Leviste ng Batangas. Gusto niyang kunin yung Batangas sa mga rekto. Ayun. And sa akin, hindi na masama. Kasi pinagtatrabahuhan niya eh. 'Di ba? I'm pretty sure it's for some political interest. Ayan. I'm pretty sure it is for So ayun na Miss, nga. Miss Sas, I sent something. Okay. So ayun na nga eksena ng buhay na yeah, maybe it's for a noble. Well, for politicians naman kasi well, even for ourselves. Hindi naman tayo we are all not noble 100%. We have we don't have a pure heart. Hindi po tayo si Pollyanna. There is always a side dish to the dish that you are serving. Okay? Let's just say that. And sometimes the side dish is not harmful, and sometimes the side dish is actually harmful. So, kung ginagawa to ni Leandro Leviste in order to become the governor, that might leave some bad taste in the mouth. Kasi kung hindi ka pala, hindi ba? Kung hindi ka pala gusto mong mag-governor, this issue would not be brought out in the open. So the side dish matters. Kung ginagawa to ni and I think Filipinos have that notion na it leaves bad taste in their mouth regarding what is the side dish of the dish. 'Di ba? Ano yung catch? 'Di ba? Gaya yung mga Pilipino, 'di ba? Pero sa akin kung ang catch gusto niyang maging governor, okay sa akin 'yon. Kasi ang magiging side effect ng kanyang ambition is you're going to slay a worse Pwede rin 'yon. Diba? Pwede rin you will slay a worse governor, parang ganyan. So it is actually in the so ayun nga Oo. Kasi lahat naman nangangarap eh. Di ba lahat naman I'm pretty sure lahat ng nangangarap ng mga politiko. Oo, parang they're going to do something para umeksena, para, yeah, di ba? So Para i-prop up yung sarili nila. Ito yung kanya Yes. Pero I don't think Leandro Leviste would want to be governor. I think Leandro Leviste wants to be senator kasi mawawala na si Lauren. It's the last term of Lauren Legarda. Posible, di natin alam. Whatever it is. So gusto nila mag-exchange places, no? Mag-exchange places yan. Leviste. Ilan taon na ba si Leandro Leviste? Ano na ba siya? Pwede na ba siyang tumakbong senator in 2028? Leandro Leviste age. Miss Jo. 33 years old, hindi pa. 40 years old pag senator, alam ko eh. Teka, senatorial
age requirement. 35. Pwede na. 35 lang pala. 35 lang pala. So, mamimit niya na yan by 2028. Miss Joey. 34, 35. Hmm. Yeah. Mhm. Yes, Daniel. Yeah, okay. Yeah, I just like to ask kasi may nag-flash kayo ng tanong kanina about yung may sinabi daw si Attorney Falsis na meron daw insertion si VP Sara. Right? A question was flashed. Yeah. Oo. That's not true. Kung binasa niya yung Billionario report that he keeps referring to, yung BNC report itself says na these are not insertions kasi they're claiming na si VP Sara nung mayor pa siya, meron daw siyang request na 1 billion pesos sa 2020 national budget. At ito daw kasama dun sa yung Cabral leaks or DPWH leaks, di ba? But these are not budget insertions. These are proposal pa lang to. And in context, si VP Sara ay head ng Regional Development Council at that time. So no, they are not insertion. So that's not true. Yung just responding to the question kanina. Ayan. Anyway, ayun. So, well, speaking, I would just like to go back doon sa ano. Kasi ako, na-curious talaga ako dito sa mga, sa mga eksena ni Leviste. I felt na yung ginagawa niya, may nasa tamang siya, whether kung ano man yung interest, yung side dish nito or whatsoever, I'm pretty sure meron. Let's not be naive. I'm pretty sure meron. Pero yung diskarte ni Leviste on how to grind, kung paano niya makuha yung higher position, tama. Tama yung diskarte niya. Yung pagtatanggol niya doon sa 84 barangay captain na hindi nabigyan na, of course yung ayuda debatable yan, no, as a policy. Debatable naman tayo. Ako ayoko ng ganyan eh. Pero kapag ka-entitlement na kasi yan ng barangay, ibigay mo. 'Di ba? Huwag mo politikahin, ganyan. And be loud about it. 'Di ba? Yung pagkontra mo diyan, kasi yan naman talaga ang problema kahit saan ka pumuntang probinsya eh. Kung sino yung malapit kay mayor, malapit kay congressman, malapit kay yun ang makakatanggap ng ayuda. And it is something that has to be put in front as part of the conversation. Kasi yun naman talaga nangyayari, yun naman talaga yung problema eh. Pagdating sa mga government official nagpapamigay ng ayuda. Ba't kayo namimili? Tapos pagtampo sa inyo, pagka hindi sa inyo, hindi kayo sinuporta sa eleksyon, di makakatikim ng ayuda sa inyo? 'Di ba? This is the problem in San Jose del Monte, Bulacan. Yan ang reklamo ng mga taga sa amin for the longest time. Yung congressman namin doon at saka yung mayor namin doon, pag alam niya na hindi sumusuporta sa kanya yung lugar na pupuntahan niya, hindi niya bibigyan ng ayuda, hindi niya pa-prioritize. So bakit ganun, di ba? Ang pangit ng ganung eksena. And I think yung pushback ni Leandro Leviste pagdating doon sa ganung eksena, tama yon. Ngayon, gigil na gigil tong si Leandro Leviste dito kay Garjola, kay Leviste, gigil na gigil si Leviste kay Garjola, kay Ralph Recto, kay Vilma, at saka dun sa kapwa niya, congressman na, I think si Ryan Recto, congressman din sa 20th Congress. Tinotodo niya, hine-head-on collision niya ng bonggang-bongga. And this is something that I haven't seen from other congressman. Kasi meron siyang side dish. I'm pretty sure meron. Pero sino ang congressman ngayon sa House of Representatives na hine-head-on collision yung kapwa niya, mga government officials sa gobyerno? And sa akin, malaking puntos yun. Malaking puntos yun na kaya niyang gawin yan, di ba? Si Kong Miao kasi, may pagka-suicidal eh. Si Kong Miao talagang grabe yung niya eh. Wala siyang pakialam, kukudain niya lahat, ganyan. Less systematic. Less systematic siya. Pero si Leviste, he is getting to places eh. Meron siyang mga napipindot na mga buton eh.
dito. And those are real issues that are if put in proper forum, masosort out, madidesisyonan at mabibigyan ng tamang aksyon kung papansinin ng gobyerno. Ganon. Yung, ang tawag dito, yung issue niya kay Garjola, nung kinikembot niya yung Cabral files, nilabas niya to dati, January lang pala to. Akala ko last year pa. January 2026. So dito, inisa-isa niya yung project ni Garjola. Was Garjola called in the ICI? Garjola ICI findings. Releasing ICF to public may jeopardize investigation. Hindi pala pinpublic yung ICI. Garjola called to ICI. ICI recommends criminal and administrative charges. Okay. Yung ICI pala, Saldico, Edwin Garjola, James Ang, Journey Net Nisay, Agustina Pancho, Joseph Lara, Francisco Matugas, and Noel Rivera. Pangalanan pala si Garjola ng ICI. Okay. Ayun. Joey, pati yung anak na bunso ni Vilma, mega tanggol agad. Well, grabe kasi talaga rin atake ni Lian Leviste dun sa pamilya. Pinabura nila ang speech ni Leviste on record. Guilty si Suarez dahil may mga corruption din siya sa distrito niya sa Quezon. Surrender siya kay Lian. Hindi ko napanood yung part na yan. Okay. But anyway, panoorin lang natin tong part na to ha. Kasi tong part na to, dito inisa-isa ni Leviste yung DPWH document na hawak niya na projects na imputable kay Garjola. Eto. This is a file that was given to me, but I have not verified it myself. Okay. I am just sharing it for the But even do you information of buy the the public. DPWH source? This is something that I would like to clarify. I do not only have one source, because after I have shown that I am releasing these things to the public, the other people in DPWH are also giving me additional information. Okay, so go ahead, explain this. So this is a list of projects that purportedly were proposed by Congressman Edwin Garjola in the UA, the NEP, and the BICAM. And Go ahead. in this list that I published on Facebook, we added to the table the contractors that were eventually awarded the projects, and many of them are to the companies that are owned by the family of Congressman Garjola. This document is dated August 2025. And what it means then is that at least as of this date, the DPWH knew that the proponent of the project was also indirectly the contractor of the project. Yeah, which is Garjola. Yes. Because he's a congressman and he's also a contractor. Yes, and my point is that unless you have this document, one could allege that it just so happens that someone is the contractor and the congressman, but that there are documents in the DPWH that show that they knew that the contractor was awarded the projects that were proposed by the same congressman. Okay, all right. And so my question is, if they knew this since at least the date of this document in August, why has the case not been filed? Against Garjola. So why do you believe, I mean, Congressman Garjola is known in circles as being a contractor for so long with some questionable projects. Why do you believe there is no case against him? And by the way, I see my role here being to provide information and let the proper authorities reach their conclusion. So maybe they could explain better. But that I think you can also see from
the list of projects tagged to certain proponents that there are links between the certain contractors and proponents, and that they are also in districts of very powerful people. So if someone has a previous transaction with someone who is investigating them, then perhaps it is difficult for them to file a case, or rather to investigate or to even publicly scrutinize someone. So do you see Guardiola as influential in this administration? Well, just objectively, he is in Congress, has, through the companies owned by his family, the largest amount of projects from the DPWH of any sitting congressman. Yeah. Okay, but I want this. Okay, let's just get this done here. So from 2023 to 2025, the total of his requested. This is his No, requested. these are projects that have been implemented. Implemented. So the projects implemented through Guardiola amount to 22 billion. On my Is this page, I correct? posted a larger number. This list is from 2023 UA, Yeah. so it's effectively the 2024 and 2025 projects. Okay. And it is not an exhaustive list. It's the list of projects that were proposed by. So this is not the list of projects Yeah. where he is the contractor. This is the list where, according to this document, he is the proponent. Okay, so Representative Ledice, what's the goal here? I mean, one, DPWH officials insist that you took the soft copies from the late Undersecretary Cabral by force. That's an allegation. Why did you have to go to the DPWH office? First of all, the people who are saying that were not there because I got the files in the presence of Yusek Cabral, and after a phone call with Yusek Cabral and Secretary Dizon on speakerphone, where Secretary Dizon authorized Yusek Cabral to release the files to me because they are public documents and in fact to be released to the public. So what you're saying is when you were in front of Yusek Cabral, you went on speakerphone with Secretary Vince and he said, Cabral, ibigay mo na ang files na yan. In the Ganun interest ba of yun? transparency, because Oo. Secretary Vince is a advocate for transparency, and if there Teka, yung part na yan, ano na eh, ang tawag dito, yung lumang issue na. Hindi na, hindi na eme. Pero, anyway, so, at that point, basta intindihan ko siya pag nag-i-English, sorry Kong, thanks for the effort. Yes, pinasike out ni Ridon. By the way, Dizon is also not confirmed yet, sabi ni Julian's World. That's crazy. Ang daming talaga hindi ma-confirmed. Oo, ayun. Teka, panoorin nga natin yung ano. Sorry ha, hindi ko napanood yung part na ano eh. Yung dun sa Suarez. sa Suarez part ng interpellation ng speech niya. Tapos, teka lang ha.